Kung mahilig ka sa tugtugang heavy metal, kailangan mong kilalanin ang nagsimula ng naturang nakaka-headbang na tugtugan. Ang paksa natin ngayon, ang bandang Black Sabbath. Maaaring hindi pamilyar ang marami sa atin sa kanilang mga awitin dahil hindi naman nga kasi pinapatugtugaano sa mga malalaking radio station sa Pilipinas noong araw ang mga ganitong genre, lalo na at may pagkabrutal at sensitibong mga liriko ang kanilang mga awitin. Pero sigurado ako, naririnig o nakikita mo na ang pangalan ng kanilang banda, lalo na ng kanilang bokalistang si Ozzy Osbourne, dahil hindi naman maitatangging isa sila sa mga pinakamalaki at mga pinaka-successful na banda sa kasaysayan ng musika. Isa sila sa naging impluensya ng napakaraming mga paborito nating mga banda ng ating henerasyon. Kaya naman halika at ating alamin ang kanilang istorya. Paano nga ba nabuo ang banda? Ano nga bang nangyari? Bakit nila tinanggal ang napakasikat at napakagaling nilang bokalista? Sa anong paraan nga ba nila binago ang hugis ng musika? At ano na nga ba ang nangyari sa kanila? Nasaan na sila ngayon? Pag-usapan nating lahat yan, pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kita mag-subscribe at i-click na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwento ng paborito mong banda. Maraming salamat mga idol. Welcome to Nagsimulang magkaroon ng hugis ang banda noong taon ng 1968 sa Aston, Birmingham sa England. Bahagi noon ng kabibreak lang na bandang Mythology ang gitaristang si Tony Iommi at drummer na si Bill Ward na nagpasyang maghanap ng miyembro para magbuo ng heavy blues rock band. Nagkataon naman naghahanap din ng miyembro noon ang bokalistang si Ozzy Osbourne at bassist na si Geezer Butler na magkasama naman sa nagbreak din na banda na Rare Breed. Kaya parang itinadhana talagang mabuo ang grupo na una nilang tinawag na Polka Talk Blues Band. Isinama nila dito ang kababata ni Ozzy Osbourne na gitaristang si Jimmy Phillips at saxophonist na si Alan Clark. Sinundan nila yon ng pagpapaliit ng kanilang pangalan bilang Polka Talk hanggang mapagpasyahang tuluyan ng palitan bilang Earth. Pero basta na lang silang nag-break pagkatapos ng ilang gig na naging paraan lang pala yun ni Tony Iommi para tanggalin sina Jimmy at Alan dahil ayaw ng mga ito na direktahang tanggalin ang dalawa. Pagkalipas nga ng ilang araw ay palihim na nagsama ulit ang apat para magbuo ng isang 4-piece band. Nabigyan sila ng pagkakataong makatugtog sa bagong club na pagmamayari ng isang Jim Simpson na nagpasya naman maging manager ng banda noong makita nito ang malaki nilang potensyal na sumikat. Ang problema lang nung panahon na yon mga idol ay umalis bigla ng banda si Tony Iommi. Nagkaroon kasi ito ng magandang oportunidad na makasali sa medyo sumisikat na noon na bandang Jethro Tull. Nakatugtog pa nga sila noon sa TV show na The Rolling Stone Rock and Roll Circus, pero hindi naman nagustuhan kalaunan ni Tony ang tinatahak na tugtugan ng Jethro Tull. Kaya muli itong bumalik sa kanyang mga kabanda sa bandang Earth. Doon niya natutunan mga idol na kung gusto niya magtagumpay ay kailangan niya yung pagpaguran. Kaya naman doon na sila nagsimulang tumugtog sa iba't ibang bahagi ng England hanggang matuklasan nila noong 1969 na may iba palang banda na gumagamit ng pangalang Earth. Kaya nagsimula silang umisip ng bagong pangalan na itatawag sa kanila. Sa sumunod na mga araw, habang nagpa-practice sila sa kanilang rehearsal room, natanawan nila sa bintana ang mahabang pila sa sinehan sa kabilang kalsada. Ang palabas doon ay isang Italian horror film na may pamagat na Black Sabbath. Kaya nasabi nilang ni Geezer Butler na nakapagtataka umanong naglalaan ng pera ang mga tao sa isang horror film. Tapos nung gabi na yon ay nakakita pa umano ito ng multo sa kanyang kwarto. Kaya dahil doon ay naisipan nila ni Ozzy Osbourne na gumawa ng kantang may theme na horror at tinawag nila itong Black Sabbath, na hindi naman inaasahan na magugustuhan ng ibang kabanda. Kaya naman ay doon na nagsimulang maging sobrang dark ang lyrics at tugtugan ng kanilang banda na kalaunan ay tinawag na rin nilang Black Sabbath. Agad silang nakapirma sa Philip Records at na-release ang debut at self-titled album na Black Sabbath noong February 13, 1970. Pumalo ito agad sa number 8 sa UK at number 23 naman sa Billboard 200. The idea was to make an album heavier than anything that had ever been heard before. We wanted to make something different. We had Oni bass, drums, guitar, and vocals. We didn't have keyboards or a rhythm guitarist. The idea was to make the sound as biz as we could for what we've got. We knew nothing about recording. All we knew in those days was how to play the songs, like we did at gigs. We only had a couple of days to do the album. It was hard for us because you only had one go at each song. There was no time to keep going over and over the songs. We had one try, and that was Is.
Dahil na rin sa tagumpay na yon ay agad silang bumuo at nag-release ng follow-up album na Paranoid noong September 18, 1970 kung saan kabilang ang mga kantang Paranoid at Iron Man. Pumalo ito sa number 1 sa UK at number 12 naman sa Billboard 200 na kahit nga halos hindi sila nabibigyan ng airplay sa mga radio station dahil nga sa tipo ng kanilang liriko at tugtugan ay nagawa pa rin nilang bumenta ng 4 na milyon sa US at na-certified pa bilang 4 times platinum album. Yun nga lang mga idol, kung mayroon mang hindi maganda sa banda, yun ay ang kanilang matinding pag-abuso sa alak at ipinagbabawal na gamot kasabay ng pagdami ng kinikita nilang pera ay ang mas paglala din ng kanilang pagkakalulong sa naturang bisyo. Kaya naman marami ng pagkakataon na unti-unti nang bumabagal ang paglikha nila ng mga bagong kanta. Idagdag pa dyan yung hindi sila patahimikin ng akusasyon sa US na sumasamba umano sila sa Diablo o nagpapalaganap ng Satanism. Ayon sa panayam kay Geezer Butler ay nagtataka umano siya sa akusasyon sa kanila ng Satanism. Ganong bilang isang mensong writer ng banda, isa umano siyang Christian mula simula at karamihan niyang isinulat na kanta ay tungkol sa kanyang pananampalataya. A lot of the stuff was misinterpreted, I think, just because of the name of the band, Black Sabbath. The song After Forever was purely... It's like the most Christian thing you could ever listen to. Pero kahit naman ganon, nagpatuloy naman ang kanilang tagumpay at kasikatan sa mga sumunod na album ng Master of Reality noong August 6, 1971, sa Volume 4 noong September 22, 1972, at sa Sabbath Bloody Sabbath noong November 1973. Hanggang unti-unti nga mga idol ay nakakaramdam na ang banda ng pagbaba ng kanilang popularidad, lalo na sa pang-anim na studio album na Sabotage noong July 28, 1975, kung saan nga ay ito ang pinakauna nilang album na hindi na certified na platinum. Kaya sumubok sila mag-eksperimento ng ibang tipo ng tugtugan sa album na Technical Ecstasy noong October 22, 1976. Pero kasamaang palad ay hindi rin ito bumenta ng malaki. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung halos nilalamon na ang Black Sabbath noon ng pressure na sinabayan pa ng mas tumindi pa nilang pagkakalulong sa masamang bisyo. Lalo na nga ang kanilang bokalistang si Ozzy Osbourne na noon nga mga idol ay umamin na halos gusto na muna makipagtrabaho sa ibang banda. Alam nyo kasi mga idol ay hindi nga naging maganda ang kabataan ni Ozzy Osbourne. Naranasan nito ang matinding pambubuli at maabusong pisikal at sexual na nagsimula pa noong 11 taong gulang pa lang ito na sinabayan pa ng palaging pagpaparusa sa kanya ng kanyang mga guro sa paaralan. Kaya nagdulot ito ng kanyang pagre-rebelde. Natuto siyang gumamit ng ipinagbabawal na gamot sa edad pa lamang na 14 na taong gulang. Ito ang kanya naging takbuhan para matakasan ang masasamang alaala at trauma na hindi mawala-wala sa kanyang utak. Dumating pa sa punto mga idol na sinubukan nitong kitilin ang kanyang sariling buhay na hindi lang natuloy dahil naisalba siya ng kanyang tatay. Naikwento ko yan mga idol dahil nga sa pagbagsak ng kasikatan ng kanyang banda at pagkakaroon nila ng puro negatibong feedback mula sa mga kritiko ay naramdaman na naman ni Ozzy Osbourne ang tila ba kawalang kwenta ng kanyang buhay. Bumalik ang pakiramdam at traumang naranasan niya noong bata pa siya. Kaya noong mga panahon na yon ay parang nauupos na kandila ang kanyang tiwala sa kanyang sarili na mas lumala pa lalo mga idol sa susunod na mangyayari. Noong September 29, 1978 ay nag-release sila ng album na Never Say Die na syempre ay hindi rin bumenta. Kaya naman para masuportahan ang album ay nagsagawa sila ng malawakang tours at para mas malakas ang hatak ay kinuha nila para mag-opening sa kanila ang sumisikat pa lang noong banda na Van Halen. At dito nga magsisimula ang mas malaki pang problema. Kasamaang palad ay nagmukha silang kawawa dahil inilampaso sila ng Van Halen sa lahat ng performance sa bawat konsyertong isinagawa nila na tila ba mga idol na sila ang nagmukhang opening act sa sobra umanong galing ng Van Halen. Nagmukha umanong outdated ang guitar skills ni Tony Iommi kung ikukumpara sa malakidlat na bilis ng pagigitara ni Eddie Van Halen at nagmukha umanong matanda si Ozzy Osbourne sa sobrang tinding mag-perform ni David Lee Roth. Kaya dahil sa karanasang iyon ay mas nilulung pa ni Ozzy Osbourne ang kanyang sarili sa alak at droga para matakasan saglit ang realidad at kung ano-anong negatibong pumapasok sa kanyang isip.
Pero ang problema mga idol, hindi na siya makapag-ambag sa binubuong album noon ng banda. Palagi itong wala sa studio at hindi alam ng mga kabanda kung saan siya hahagilapin. Kung may araw man napapasok ito, sobrang lasing naman at madalas ay sobrang sabog sa droga, kaya hindi na rin nila ito makatulong sa kanilang ginagawa. Kaya naman sa huli, noong 1979 ay nagpasya na ang bandang sipain siya sa kanyang pagiging bukalista. Syempre nagalit naman ito sa mga kabanda dahil ayon sa kanya ay pare-parehas lang naman umano silang nagdodroga. Pero sa huli mga idol ay tila ba naging blessing pa ito kay Ozzy Osbourne dahil sa pagpapatuloy nito bilang isang solo artist ay nakapag-release ito agad ng kanyang debut album na pumalo sa 5 times platinum. Nagkaroon ito ng 13 studio albums na ang unang 7 nga dyan mga idol ay na-certified na multi-platinum album. Kaya masasabi natin na mas naging malaki pa siya kaysa sa kanyang dating banda. Pero dahil nga tungkol sa Black Sabbath ang ating video na ito mga idol, sunod nga nilang inirelease na album sa pagkawala ni Ozzy Osbourne ay ang Heaven and Hell noong April 25, 1980 kasama ang bagong vokalista na si Ronnie James Dio na dati namang frontman ng bandang Rainbow. Pumalo naman ito sa number 28 ng Billboard 200 at na-certified bilang platinum. Nagkaroon pa sila ng malawakang tours pero aminado naman ang drummer na si Bill Ward na hindi siya masanay tumugtog nang hindi si Ozzy Osbourne ang vokalista, kaya bigla itong umalis sa banda noong August 18, 1980 pagkatapos ng kanilang gig sa Minnesota. Dito na pumasok sa banda si Vinny Appice bilang bagong drummer na nakasama nila sa album na Mob Rules noong November 4, 1981. Pero nasundan na naman to ng problema dahil nga biglang umalis noon ang vokalistang si Ronnie James Dio para magbuo ng sariling banda na ang sama pa ay isinama pa nito ang drummer ni si Vinny Appice. Kaya naman halos malagay sa alanganin noon ang katayuan ng Black Sabbath. Kabutihang palad ay sinagip naman sila ng bago nilang manager noon na si Don Arden na sa mga hindi nakakaalam mga idol ay biyanan ito ni Ozzy Osbourne sa kanyang asawang si Sharon. Sinuggest nito na kunin ng banda ang dating vokalista ng Deep Purple na si Ian Gillan na sa pagsali nga nito sa banda ay swerte pang bumalik ang original na drummer na si Bill Ward. Kaya naman nabuo at na-release nila ang album na Born Again noong September 9, 1983. Pero yun nga mga idol ay hindi na talaga maiwasan noon ang pagkakawatak-watak ng banda. Umalis kasi ulit si Bill Ward na kahit nahanapan nila ng kapalit na si Bev Bevan ay umalis din ito agad pagkatapos ng tour. Ang sama pa ay umalis din ang vokalistang si Ian Gillan dahil sumama ito sa muling pagbalik noon ng Deep Purple. Muling sinubukan ni Bill Ward na bumalik noong makuha ni Tony Iommi ang vokalistang si David Donato, pero muling umalis si Bill Ward habang gumagawa sila ng kanta dahil ayon dito hindi na talaga umano matatawag na Black Sabbath ang banda, na kung tutuusin mga idol ay totoo naman yun dahil nga sa dami ng pagpapalit-palit ng membro lalo na nga ang vokalista paiba-iba na rin talaga ang kanilang style at tunog. Tapos para dagdagan pa ang hapdi ng sugat ng banda nasundan na rin nga yun mga idol ng pag-alis ng isa pang founder na si Geezer Butler, kaya wala nang nagawa si Tony Iommi kundi ang ipahinga ang banda at mag-focus muna sa pagbuo ng kanyang sariling album. July 13, 1985, 7 taon ang lumipas mula mawala si Ozzy Osbourne nagpa siya ngang magsama-samang muli ang 4 na original na miyembro ng Black Sabbath para makiisa sa ginanap na charity concert na Live Aid. Hindi lang Black Sabbath mga idol ang nag-reunion nung araw na yon, kasabay nilang nagsama-sama ang mga bandang Led Zeppelin at The Who. Pagkatapos ng naturang event nagpatuloy na si Tony Iommi sa pagbuo ng kanyang solo album. Kinuha niya ang vokalistang si Glenn Hughes, drummer na si Eric Singer, bassist na si Dave Spitz at keyboardist na si Geoff Nichols. Pero noong matapos ang album hindi pumayag ang record label nila noong Warner Brothers na hindi i-release ang album sa ilalim pa rin ng pangalang Black Sabbath. Kaya ayaw man ni Tony wala itong nagawa kundi sumunod. It opened up a whole can of worms. If we could have done it as a solo album, it would have been accepted a lot more.
Nai-release ang naturang album na Seventh Star noong January 28, 1986, pero tulad ng mga sinundan nitong mga album ay hindi nga rin ito bumenta ng ayos. Tapos kahit nga binuo ni Tony ang naturang banda para sa kanyang solo album, ay napilitan nga silang mag-tour gamit ang pangalang Black Sabbath na syempre agad namang ikinawasak naman ang line-up dahil hindi naman talaga sila binuo para maging Black Sabbath, kaya hindi nila natural na style talaga ang ganong tugtugan. Lalo na nga ang bokalistang si Glenn na iba talaga ang style ng pagkanta, at dahil nga masusundan na ito mga idol ng napakaraming beses ng pagpapalit-palit ng mga miyembro, ipapakita ko na lang sa inyo ang line-up ng banda sa mga sumunod pa nilang mga albums para hindi sobrang humaba ang video natin. Sa pang-13 nilang studio album na The Eternal Idol noong December 1987 ay binubuo sila ni Tony Iommi sa guitars, Tony Martin sa vocals, Eric Singer sa drums, Bob Daisley sa bass at Geoff Nicol sa keyboard. Sa pang-14 namang studio album na Headless Cross noong April 17, 1989 ay binubuo sila ni Tony Iommi sa guitars, Tony Martin sa vocals, Cozy Powell sa drums, Lauren Scottel sa bass at Geoff Nicol sa keyboard. Sa pang-15 studio album naman na Tyre noong August 20, 1990 binubuo naman sila ni Tony Iommi sa guitars, Tony Martin sa vocals, Cozy Powell sa drums, Neil Morris sa bass at Geoff Nicol sa keyboards. Sa pang-16 na studio album na The Humanizer noong June 22, 1992 bumalik sa banda ang bokalistang si Ronnie James Dio, si Tony Iommi pa rin sa guitars at nagbalik din si Geezer Butler sa bass at Vinny Appice sa drums. Sa pang-17 studio album naman na Cross Purposes noong January 31, 1994 binubuo sila ni Tony Iommi sa guitars, Tony Martin sa vocals, Geezer Butler sa bass at Bobby Rondinelli sa drums. Sa pang-18 studio album na Forbidden noong June 5, 1995 binubuo naman sila ni Tony Iommi sa guitars, Tony Martin sa vocals, Cozy Powell sa drums, Neil Morris sa bass at Geoff Nicol sa keyboards. Nasundan na itong mga idol ng matagal na hiatus ng banda na inabot nga ng hanggang 2011. So pagkalipas nga ng 16 na taon muling nakakita ang mga tagahanga ng anunsyo mula sa banda na babalik umano sila para bumuo ng album na magkakasama ng muli ang mga original na miyembro. Na-release nga nila ang pinakahuli nilang studio album na 13 noong June 10, 2013. Nagkaroon nga yan mga idol ng 18 taong pagitan sa sinundang album na dahil nga na-miss sila ng kanilang mga fans nakaranas ito ng sobrang laking benta sa unang linggo. Kaya naman nakuha nila ang kanilang pinakauna at nag-iisang number 1 sa Billboard 200. Nag-number 1 din ito sa iba't ibang mga bansa na nasundan pa nga ng matagumpay na malawakang tours na nagtagal pa hanggang 2017. Pero dahil na naman sa pressure at pagod may pagkakataon na muling bumalik ang problema sa pagitan ni Ozzy Osbourne at ni Tony Iommi na nauwi nga sa pagka-disband ng Black Sabbath noong March 7, 2017. Muli naman nagsama ang dalawa bilang Black Sabbath na kasama ang ilan nilang touring musicians noong magkasundong tumugtog sa opening ceremony ng 2022 Commonwealth Games na ginanap sa kanilang lugar sa Birmingham. Sa kabilangan na kanilang edad mga idol at hindi na rin naman maayos laging kalusugan muling gustong ipakita sa atin ng Black Sabbath kung sino ang boss dahil magkakaroon sila mga idol ng charity concert na gaganapin ngayong parating na July kung saan ay magsasama-sama ang 4 na original na miyembro ng banda. Mag-o-opening sa kanila ang mga naglalakihang mga bandang Metallica, Guns N' Roses, Tool, Slayer, Pantera, Alice in Chains, Anthrax at napakarami pang iba. Sa kabuuan mga idol ay nagkaroon ang Black Sabbath ng 19 na studio albums, 9 na video albums, 8 live albums, 3 extended play, 13 compilation albums, 13 box sets at 37 singles. Bumenta sila ng mahigit sa 70 milyong record sa buong mundo at itinuturing ng MTV bilang greatest metal band of all time. Na-inducted sila sa UK Music Hall of Fame noong taon ng 2005 at sa Rock and Roll Hall of Fame naman noong 2006. Kasama ang mga bandang Deep Purple at Led Zeppelin sila nga ang itinuturing na Unholy Trinity of British hard rock and heavy metal. In the early to mid-70s, hindi matatawaran ang napakalaki nilang impluensya na kahit nga sobrang dami pa ng mga banda na nakatikim ng sobrang kasikatan sa mga sumunod na henerasyon nananatili namang itinuturing ng marami ang Black Sabbath bilang isa sa kanilang pinakamalaking inspirasyon, pinakahinahangaan at pinakanirerespetong banda. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon?
Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.